Kinben Book 6, Chapter 89. Sinambot na nga nila Serna ang bola at makikitang ang mga players ng Calapan City ay hinihintay na sila sa side nila. Makikita na nga rin nakaabang na sa kanya si Mendez sa may guhit sa gitna at napaseryoso nga si Coach Isaiah nang si Parcon ay kay Romero nagpunta at si Olis ay kay Ibanez. Marahan tuloy na napangiti si Maki nang dumating sa kanya ang ace player ng Pampanga. Bigla nga siyang sinandalan nito at dito na nga mabilis na umabante sila Serna at ipinasa rito ang bola. Nang mangyari nga iyon ay doon naman bumigla si Lee ng hakbang pauna. I-intercept nga nito ang pasa nila Serna kaso ang bola ay sa ibang direksyon pumunta. Napangiti nga si Coach Miranda sa nangyari. Ang bola nga ay sipunsala ng sumambot at sa pagtalo nito papunta sa basket ay dito na nga lumitaw si Magbuo. Pero isang extra pass na naman ang ginawa nito at iyon ay papunta kay Thompson na iniwanan ng katapatan nito. Napakuyom na lang si Coach Isaiah dahil mukhang hindi si Parco nang papupuntusin ng kalaban. Ngayon nga ay makikitang tumalo na si Thompson at walang kahirap-hirap itong pumuntos na ikinacheer kaagad ng mga fans ng Pampanga. 110-107 nga ang score at tatlo na muli ang lamang ng Pampanga sa Calapan City. Makikita nga ring bantay sarado na kaagad ang mga papasahan ni Magbuo. Lalo pat alam ng mga players ng Pampanga na kayang tumira ng mga ito ng tres. Ang cheer nga ng crowd ay lalong lumalakas at si Marlon ay medyo nagtatagal kung kanino ba niya ipapasa ang bola. Si Ricky nga ay bumigla na ng takbo ng mabilis at agad niyang iniwanan sila Serna. Agad niyang ibinato rito ni Magbuo ang bola at sa pagsalo ni Mendez ay dito na nga siya umatras dahil sina Punsalan at Lacerna ay biglang pinagdalawahan siya. Napatalbog agad ni Mendez ang bola sa kanyang likuran at ipinasa agad niya ito sa kanyang kuya Marlon. May 30 seconds pa, kaso tatlo pa ang lamang ng kalaban. Sabi nga ni Mendez sa sarili at agad na ibinalik sa kanya ni Marlon ang bola sa pagdaan niya sa likuran nito. Naitawid nga ng mga players ng Calapan ng bola kaso bantay sarado na muli sila. Dito na nga mabilis na nagpunta si Marlon para sa screen at sa pagkaliwa ni Mendez ay agad nga siyang titira na sana ng tres. Kaso bigla niyang hindi itinuloy at nilampasan niya si Thompson papunta sa basket. Iyon ba ang plano nila? Ang hayaan kaming umiskor ng 2 puntos? Naitanong na nga lang ni Isaiah dahil si Ricky ay makikitang hindi na binantayan ng sino man sa Pampanga. Naging 110-109 nga ang score at lamang pa ang Pampanga ng 1 puntos. May natitira na nga lang na 15 segundo at dito na nga napapaisip si Coach Isaiah. Wala na silang choice kundi bigyan ng foul ang Pampanga. 2 fouls pa nga ang kailangan nila para mapunta sa penalty ang team nila at kung hindi raw nila agad iyon maiibigay ay dito na nga raw sila magiging delikado dahil tatakbo ang oras at mauubos ito. Sumilbato na nga muli ang referee at makikita pa rin kina Parco ng aura na parang aatake kagaya kanina kahit hindi naman nila ginawa. Si Coach Miranda nga ay pasimpleng napasulyap sa bench ng Calapan at napatingin sa mga players ng mga ito na pumasok. Paotaka na ang labanan ngayon Isaiah. Sabi nga niya sa sarili at sa paghawak ni Punsalan sa bola sa labas ng court ay dito na nga bumigla ng takbo ang mga players niya. Ginulo nila ang pwestuhan ng Calapan City at sa paglayo nila Serna ay bigla na lang ibinato ni Punsalan ang bola kay Thompson. Napaseryoso ang mga players ng Calapan dahil sa nangyari at si Coach Isaiah nga ay napasigaw upang sabihin huwag silang basta tumigil. Napatakbo na nga si Marlon para i-foul si Thompson at nangyari nga iyon. 5 segundo nga ang nawala dahil sa pagkagulat na iyon at sa sunod na inbounding ay dito naman makikita ang hindi paggalaw ng mga players ng Pampanga. Bumibilang na nga ang referee at bago pa sila matawagan ay dito na nga biglang ibinato ni Punsalan ng bola kay Parcon na biglang pumihit papunta sa depensa ni Maki Romero. Malayo nga si Mendez dahil lumayo sila Serna kaya si Maki nga ay mabilis na umabante para bigyan ito ng foul.
Sumilbato ang referee at nagawa na nga muli ng Kalapan ang plano nila. Penalty na nga ang Kalapan City at sa sunod na foul na gagawin nila ay dito na nga mapupunta sa free throw line ang kalaban. Kaso kailangan nilang bilisan dahil may natitira na lamang na 7 segundo sa laban. Ang mga fans nga ng Pampanga ay lalong lumalakas ang cheer at ang hindi kabilang sa mga ito ay natahimik na lang dahil nakakaramdam sila ng kaba sa pwedeng mangyari. Nagkapwestuhan na nga muli ang mga manlalaro at sa pagkakataong ito ay si Thompson na nga ang inbounder. Si Punsalan nga ay pasimple lang na pumesto sa malapit kay Parcon at ng mga sandaling iyon ay makikita nga ang tinginan ng mga players ng Pampanga. Makikita naman sa bench ng Kalapan ang mga kinakabahang players nila dahil parang hindi maganda ang kutob nila sa mangyayari. Si Coach Isaiah nga ay nagsabi na rin na automatic timeout kapag nakuha nila ang bola o makapuntos ang kalaban. Pagkahawak nga ni Thompson sa bola ay napaseryoso na lang si Coach Isaiah nang biglang ibato nito ang bola papunta sa basket nila. Si Maki nga ay makikitang inikutan ni Parcon at sinanggian pa ito nito ng siko na naging dahilan para madama nito ang bagay na iyon. Kumaripas nga si Parcon ng takbo habang si Carlo naman ay hinarangan ni Olis. Si Punsala naman ay humarang kay Mendez na tinakbuhan sila Serna kaso hindi niya ito napigilan dahil mabilis ito. Dumating na nga ang bola sa direksyon na pupuntahan ni Parcon at sa pagsambot niya rito ay bigla niyang binago ang kanyang gagawin. Nakita kasi niya si Mendez at sa pagsalo niya sa bola ay bigla niyang ibinato ito kay Lacerna. Talo na kayo, Ricky Mendez. Sabi nga ni Parcon at nang pakawalan niya ang bola ay napaseryoso na lang siya nang pumunta sa dribbling hand niya si Mendez. Hindi mo ipapasa iyan, alam ko. Mahinang wika naman ni Mendez at sa pag-steal niya kay Parcon ay doon na nga napasilbato ang referee. Timeout nga agad ang itinawag ng Kalapan City na ikinahingan ng marahan ng mga supporters nila. Bumawi si Parcon kay Romero gamit ang gulang kaso hindi niya inaasahang aabutan siya ni Mendez at aagawin ito ng ganoon kabilis ang bola mula sa kanya. Inaasahan nga rin ni Parcon na foul ang ibibigay sa kanya nito kaso talagang matalino raw si Mendez dahil lang mas pinakamagandang bagay ang ginawa nito. Isang bagay na hindi niya naisip ng mga oras na iyon. Si Coach Miranda nga ay napakuyom na lang dahil sa pangyayaring iyon. Hindi rin daw niya inaasahan na ganoon ang gagawin ni Mendez. Habang nasa bench nga ang mga players ng dalawang team ay maririnig naman ang walang tigil na cheer ng mga taga Pampanga. 3 segundo na lang ang natitira at dito na raw kailangang sure points ang mangyari. Si Coach Miranda naman ay may pinagawa sa kanyang team para ang oras daw ng Kalapan ay maubos nang hindi sila nakakatira kaagad at malaki raw ang chance na kanila na ang game na ito. Siguruhin ninyong magagawa kaagad ninyo iyon. Bulalas pa nga ni Coach Miranda at oo naman ang sagot ng 5 niyang players na pawisang pawisa na. Sila Serna nga ay napatingin sa kanyang Kuya Mark at kitang kita niya sa mga mata nito na natutuwa ito sa naging laban nila ngayon sa Kalapan. Ano man ang maging resulta ng game na ito, kailangan makalaban uli namin sila para makagawa ako ng bagong game plan. Sabi na nga lang nila Serna sa kanyang sarili. Ngayon lang uli ako napagod ng ganito. Ibig sabihin, kailangan ko pang patasin ang stamina ko. Matagal din palang mapagod ang mga ito. Nasabi na nga lang ni Billy Oli sa sarili na huminga na nga ng malalim. Ano kaya ang planong play ng mga ito? 2 lang ang kailangan nila. Pero pwedeng gawin nila ang nangyari roon sa laban nila sa Cebu. 3 ang pinantapos nila. Sabi naman ni Parcon sa sarili na napatingin kina Mendez, Romero, Ibanez at Lee. Sa kabila nito, ang instructions pa rin ng nanay niya ang susundin nila at ito ay ang bigyan ng quick foul ang mga ito. 2 foul pa ang kailangan nila bago sila mapunta sa penalty. At kung mababawasan ng segundo ng oras, ay doon na nga mahihirapan ng Kalapan na mag-execute ng play nila. Matalino nga talaga ang coach namin. Sabi na nga lang ni Mark Parcon sa sarili. Tinabihan na nga niya ngayon si Ibanez. Si Olis naman ay kay Romero
at sila Serna ay kay Mendez na marahang tumatalon-talon pa. Ibinigay na nga ng referee ang bola kay Lee at makikita naman si Magbuo na hinaharangan ni Thompson sa may basket. Sa harapan nga ng inbounder ay naroon si Punsalan na tumatalon-talon kaagad. 3 segundo. Ito ang oras na natitira. Dito na nga bumigla ng takbo si Mendez at ang bilis nito. Sina Parcon nga at Lacerna ay napaikot ng tingin dahil doon. Sa pagbilang nga ng referee ay dito na nga ipinasa nili ang bola kay Romero na biglang humarap sa basket at itinira ang bola. Ito ang pinakamalapit at ang pagtakas ni Mendez ay distractions lang sa kalaban. Hindi nga rin nagawa ni Olis ang pag-foul dito kaya napaseryoso na lang si Coach Miranda dahil sa pag-arko ng bola. Kaso mababa iyon sa pangkaraniwan. Pasa iyan! Bulalas ni Parcon at pagtingin niya sa ilalim ng basket ay naroon na si Mendez na sinambot ang bola. 3 ang gagawin natin. Pero maganda ang depensa nila sa atin kaya ganito na lang ang gawin nating play. Bilisan ito. Kapag na-delay tayo ng kaunti ay talo tayo. Bulalas nga ni Isaiah sa kanyang mga players kanina. Si Thompson nga ay hindi kaagad nakalapit at sila Serna naman ay napakuyom na lang nang makita ang pagbitaw ni Mendez sa bola sa ilalim ng basket. Tumunog na nga rin ang buzzer at sa pagpasok ng bola ay doon na nga nagwala ang crowd. Ang mga players ng Calapan City ay napatakbo sa loob para kuyugin si Mendez. Kaso ang mga players ng Pampanga ay nakataas ang kamay, nakaturo ang daliri sa itaas at iniikot nila ito sa hangin. Hihintayin daw nila ang review. Ito ay sa kabila ng pagdiriwang ng Calapan City team sa buzzer beater na ginawa ni Mendez. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ng mga fans ng Pampanga ng oras na iyon. Maganda nga ang play na iyon, unexpected ika nga. Kaso, nang i-check ng officials ang replay, ay doon na nga nagwala ang Pampanga crowd nang ang referee ay sumenyas na hindi basket counted ang game-winning shot ni Mendez. Sa kabila ng selebrasyon ng Pampanga crowd, makikita naman sa mukha ni na Mark, Billy at Benji ang pagkatulala. Nakakatuwa raw na hindi iyon counted pero bakit daw hindi nila maramdaman na nanalo sila? Si Mark nga ay napakuyom na lang na napatingin sa mga players ng Calapan na parang nalungkot na rin dahil sa resulta ng review. Makikita nga sina si Meron at Dison na napakuyom na lang. Sina Carlo at Maki nga ay napaupo na lang sa sahig na parang nangihinayang. Si Coach Isaiah nga ay napailing na lang at napatapik sa balikat ng 2 niyang assistants. Siguro mali ang play na pinagawa ko. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah na ikinangiti naman ang 2. Parte coach ng basketball ang matalo. Mahinang wika ni Jason Castro. Si Ricky naman ng oras na iyon ay napahinga ng malalim. Nakakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang dibdib ng sandaling iyon. Nasira na nga ang winning streak niya magmula noong OMPL na kung saan ang huling talo niya sa isang official game ay noong finals na kung saan ay tinalo sila ng Nauhan. Natalo kami. Mahina niyang winika dahil kanina nang magdiwang ang mga kasamahan niya, alam na rin niya na hindi iyon counted dahil dumulas ng bahagya ang bola sa kamay niya bago niya ito maitira papunta sa basket. Napatingin na nga lang si Ricky sa mga kasamahan niyang biglang nawala ang sigla. Nasanay nga naman daw silang panalo kung kaya isang maliit na ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Sorry, pagkakamali ko ito. At sinamaan siya bigla ng tingin ng mga kakampi niya. Anong sinasabi mo, Ricky? Hindi ikaw ang nagkamali, ako. Bulalas nga ni Maki. Ako, hindi maganda ang laro ko. Sabi naman ni Ibanez. Ako, sabay na sabi naman ni Dison at si Meron. Foul trouble daw kasi agad sila. Ako ang may kasalanan. Pangit ang ginawa kong last play. Bigla namang winika ng isang lalaki na dumating sa likuran nila. Si Coach Isaiah ito na marahang napatingin kay Mendez. Na-outcoach ako. Iyon ang totoo. Sabi nga ni Isaiah at doon na nga agad na nag-ilingan ng mga players niya.
Kanya-kanya na nga ng akuan ng pagkakamali ang bawat isa sa Kalapan team. Lahat sila ay inaaming pagkakamali nila ang pagkatalong ito at ang ganitong ugali ang tunay na humuhubog sa isang manlalaro na mas lalong gumaling sa isang kupunan na mas mag-improve. Sa pagkatalo, lalong lumalakas ang isang tao at ito nga siguro ang kailangan ng Kalapan City team dahil hindi pa rito natatapos ang pagkakaroon nila ng kalaban na kaya silang ilampaso. Hindi ito pwede. Hindi kami panalo. Bigla namang bulalas ng isa pang player na iba ang kulay ng jersey. Si Mark Parcon na makikita na medyo lumuwag ang tali sa may noo. Nakatingin nga ito kay Mendez at napasulyap din siya ng marahan kay Marlon Magbuo, pati na rin kay Maki Romero. Kayo ang panalo sa labang ito. Natalo ninyo kami. Seryosong wika ni Parcon. Talo kami. Ano ba ang sinasabi mong magulang ka? Bulalas nga ni Maki na bahagyang napahaplo sa kanyang dibdib at tagiliran. Kayo dapat ang panalo. Iisipin kong talo namin ito. Dagdag pa nga ni Parcon at si Ricky naman ay pasimpleng napangiti nang marinig iyon mula rito. Sa sunod na lang natin pag-usapan ito. Sa oras na magkaharap uli ang teams nating dalawa. Seryosong winika nga ni Ricky Mendez na ngayon ay nasa harapan na nga ni Mark Parcon. Nakataas ang kamay niya at dito na nga hindi napigilan ni Parcon ang matuwa. Mukhang iyon na nga ang mangyayari. Hindi na ako papayag na manalo dahil lang sa naubusan kayo ng oras. Seryosong wika ni Parcon at sa pagkakamay ng dalawang malakas na manlalaro ay dito naman marahang nakaramdam ng kakalmahan ang kanilang mga kakampi. Samantala, nakikita nga si Coach Isaiah na nasa harapan ni Coach Miranda. Nagpasalamat siya sa magandang game at siniguro nitong babawi ang team nila sa sunod na laro na magkaharap muli sila. Hindi nga lang nasabi ni Isaiah ang kanyang gustong sabihin dahil sa masamang tingin sa kanya ng coach ng Pampanga. Nang bumalik nga siya sa dalawa niyang assistants ay napatanong na lang ang mga ito sa kanya. May problema ba, Coach? Wala. Sagot naman ni Isaiah. Nang umupo naman sa bench si Coach Miranda ay may napagtanto rin siya nang makaharap muli si Isaiah. Kung hindi ko inisip ang pagganti sa kanya, baka tinambakan namin ang team nila. Kung ginamit ko lang din ng maayos ang mga bench players ko. Hindi rin ako masaya sa pagkapanalo namin ito. Dapat talaga, basketball lang. Sinuwerte kami sa pagkakataong ito. Mahina pa nga niyang sinabi sa hangin habang pinagmamasdan ng mga players nila na nakaupo sa court sa hindi kalayuan. Kung kanina ay parang magkakagalit ang mga ito, ngayon ay parang magkakabarkada na lamang kung titingnan. Natalo nga ang Kalapan City sa score na 110-109 at nanatiling undefeated ang Pampanga Lanterns sa pagtatapos ng unang 4 nilang laro. Si Mark Parcon nga ang naging best player ng laro dahil sa kanyang 62 points at isa rin sa may malaking rason kung bakit sila nanalo ay dahil sa point guard niyang si Benji Lacerna na nakapagtala ng 8 points, 20 assists, 12 steals, 1 block at 3 turnovers. Sa kabilang team naman ay hindi naging sapat ang almost triple-double performance ni Mendez na kung saan ay nakapagtala ito ng 47 points, 10 assists, 8 steals, 4 blocks at 6 na turnovers. 2 araw pa ang lilipas bago matapos ang total games na naka-schedule dito sa Bulacan at ang sunod na magiging venue na ng mga laban ay magiging kalat-kalat na sa buong bansa. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.